handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasayi. Paghahain ilahat ng iyalay sisaat, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag lahat kami, iyong alagad sa buhay mo walang wakas. Si Jesus na po man, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. Papuri sa iyo, Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. At pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 lalaki ang naroon." Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulupulutong ng tig-50." Gayon nga ang ginawa nila, pinaupo ang lahat.
Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo muna ang lahat. Kung iikot niyo po ang inyong mga mata sa inyong bahay, makakakita pa ba kayo ng mga souvenirs? Mga alaala, memorabilia ng mga lugar na inyong napuntahan. Halimbawa, sa refrigerator, sa pinto ng mga refrigerators, may mga magnet pa po ba dyan? Minsan meron pa tayong souvenir sa mga taong naging mahalaga sa atin. Halimbawa, mga classmate mo, mga best friend mo nung high school and college na may nag-iwan kayo ng memorabilia o alaala sa bawat isa. Tama po? Sino po dito mga babae, sisters, ang nakatago o inilagay sa loob ng diary? May diary pa ba ngayon? O ng isang libro, yung bulaklak na binigay nung kanyang manliligaw o ng kanyang boyfriend? Meron pa bang ganun ngayon? Meron pa? Meron pa. Yung bulaklak na ibinigay ng taong napakahalaga, isiningit dun sa libro. Di ba? Kaya kada makikita mo itong mga memorabilia na iyan, nagbabalik yung inyong masayang alaala sa bawat isa. Tama po ba ako? Nakita ko napakaraming kabataan dito na inspire tuloy ako mag-share. Ayan. Pwede po bang magbigay ng personal sharing? Pwedeng mag-share ng love story? Yes. Ay, naku, lumakas ang sagot ng choir, no? Alam po ninyo, dati agad, ang unang panahon, ano? Diba may nagbibigay tayo ng mga picture, wallet size, ilalagay saan? Sa wallet. Dati po, noong unang panahon, nung ako ay binata pa, ngayon po kasi hindi na po ako binata, matandang binata na po ako ngayon, ano? Nung ako'y bata-bata pa at ako'y wala pa sa seminaryo, ay may binigay yung aking friend ng picture, wallet size. At ang sabi niya sa akin, alam mo, nung kinunan yan, ikaw ang nasa isip ko. Aww. Nakaupo siya sa kama, tapos hawak-hawak niya yung una na gano'n. Ang sweet niyang tignan. At ako naman, syempre, dahil sintat irog pag-ibig love ko yan, inilagay ko naman sa wallet ko. So kada bubuksan ko yung wallet ko, wala man akong pera, at least nakikita ko siya. Dumaan ng panahon, nandun siya lagi. Pero dumating yung panahon din, we broke up. Siyempre, hindi kami obviously, hindi kami nagkatuluyan, Pero even before, after we broke up, several months after, nandun pa rin yung picture niya. Wala na kami, pero yung picture niya, hindi ko maalis sa wallet ko. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko maalis, Until finally, one day, I made a decision. Tatanggalin ko na yung wallet niya. Ayan. So, tinanggal ko na po yung wallet niya. At wala na. Hindi ko na siya maalala dahil wala na yung wallet, yung picture niya sa wallet ko. At, why am I asking? Bakit ko tinatanong itong may mga memorabilia at mga souvenir? Because the Lord, iniwanan tayo ng Panginoon ng souvenir. Nag-iwan ang Diyos, ang Panginoong Yesus, ng alaala sa atin. At ano yon? Ano yon? Eucharistia. Yung kanyang katawan at dugo, saan yung tinapay at alak, ay iniwan niya sa atin.
At ang sabi niya, gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Pero ang maganda, ang kakaiba po sa iniwanan ng Panginoon na Eucharistia, yung iniwan niya mismo ay sarili niya. Hindi litrato, hindi magnet, hindi bulaklak, hindi mamahaling bagay, kung hindi ang iniwan ng Panginoon bilang remembrance natin sa Kanya ay mismong siya. Ang Kanyang katawan mismo, ngunit nasaan yung tinapay nga lamang, at ang Kanyang dugo, nasaan yung alak lamang. Pero ang iniwan niya ay ang Kanyang sarili para sa atin. Yun yung ating tinatanggap sa pagdiriwang ng banal na misa. Siguro ang tanong natin, Lord, bakit kung mag-iiwan ka ng memorabilia, bakit pagkain pa? Of all, bakit food? Bakit pagkain ang iniwan mo sa amin? Ang tanong natin. I would like to think, I'd like to share with you 3 things, na 3 bagay kung bakit pagkain ang iniwan ng Panginoon bilang alaala sa atin. Una, ang tinapay at alak ay mga bagay na pangkaraniwan noong panahon ni Jesus. Sila ay mga simpleng bagay. Kung papaanong ang kanin ay pangkaraniwang simpleng bagay sa buhay ng mga Pilipino, gayon din ang tinapay nung panahon ni Jesus. Hindi sila nagkakanin eh. Tinapay yung pangkaraniwan nilang kinakain eh. At ang alak, kung sa ngayon makarinig ka ng alak, inuman agad dyan, lasingan ng Pero yung alak noon, parang kung paano natin umiinom tayo ng soft drinks ngayon. Pangkaraniwan. Parang tsaa o milk tea sa atin ng panahon ngayon. Sa mga katuwid, bakit pinili ng Diyos ang pagkain? Dahil ito ay mga bagay na simple at payak. Pag pinag-usapan natin ang pagiging simple at payak, ito ay pangkaraniwan. Madali nating hawakan, madali nating lapitan, walang pader na nakaharang dahil ito ay simple at payak, pangkaraniwan nating nakikita at nakakasama, ito ay madaling lapitan. Sa mga katuwid, ang pagdiriwang ng banal na misa ay pagpapahayag ng Diyos, malapit, madali niyo akong lapitan. Madali niyo akong lapitan. Hindi ko na kayo pahihirapan na malapitan at makausap ako. Sa mga katuwid, ang Diyos ay very personal sa atin. At sa katunayan, ang Diyos pa ang nagbibigay sa atin ng Kanyang katawan at dugo. Maliwanag po. Ang unang dahilan, dahil sa naisabihin ng Panginoon sa atin, siya ay simple lamang, madaling lapitan. Pangalawang dahilan, dahil ang pagkain ay pwedeng hati-hatiin. Tama po? Pwede siyang to break into pieces. Ang pagkain, madaling hati-hatiin. At kung ano ang lasa ng isa, ng kapraso, ganun din ang lasa ng ikalawang kapraso, ikatlong kapraso, at lahat ng piraso ng pagkain na pinaghati-hati ay iisa ang lasa. Sa mga katuwid, ano ibig sabihin ng Panginoon? Na ang Kanyang paghahandog ng sarili ay pagbabahabahagi. Ibig sabihin po, inaanyayahan tayo ng Panginoon sa banal na misa na tayo ay marunong magbahagi, mag-share. Sabi nga po, ang Pilipinas, maniniwala ba kayo ang Pilipinas mas mayaman sa Singapore? Maniniwala ba kayo doon? Maniniwala ba kayo na ang Pilipinas pwede mong ilaban sa Japan pagdating sa kayamanan? Opo, totoo po yan. Bakit? Abay, sa Pilipinas, lahat po ng natural resources nasa atin. Even to other European countries, dapat mas mayaman tayo. Bakit? Abay, tayo napapaligiran ng dagat na punong-puno ng huli o at isda. Huwag ka lang mapupunta dun sa may nagbabantay ng mga Chinese vessel. Ano? Pero ang dagat natin mayaman. Ang lupa natin, magtapon ka ng binhi dyan, kahit tumalikod ka, ito ay lalagot, magbubunga. At ang pinakamalaki nating resource, mga Pilipino. Aba, hindi mo pwedeng tawaran o maliitin ang kakayanan ng mga Pilipino.
Ang Pilipino, very resilient, matyaga, kayang magsakripisyo, masipag, malikhain. Dedicated ang mga Pilipino. Kaya kung titingnan nyo, kung yaman at yaman lang, mayaman ang Pilipinas. Pwede nating ilaban. Pero bakit ganon? Isa tayo sa pinakamahirap na bansa. Hindi kaya ang isang dahilan, hindi na ibabahagi ng maayos ang yaman ng bansa. Hindi kaya ang dahilan, ang malaking kayamanan ng Pilipinas, narito lang sa iilang porsyento ng mga Pilipino at ang the rest of the Filipinos ay wala at ay salat. Hindi kaya ang dahilan, kailangan pang matuto ang mga Pilipino na magbahagi. Ikalawang dahilan. At ang ikatlong dahilan, kung bakit ang Panginoon nag-iwan ng kanyang sarili bilang pagkain, sang alaala, dahil nais niyang tayo ay magkaroon ng magandang ugnayan. Anong ibig kong sabihin? Alam niyo po ba, generally sa kultura ng mga iba't ibang bansa, hindi ka basta-basta sasalo sa pagkain sa hindi mo kakilala. Ulitin ko po. Sa kasaysayan po, ang mga tao hindi basta-basta kakain na magkakasalo sa iisang mesa. Dahil nung mga panahon na iyon, parang lagi nag-aaway ang mga tao, pwedeng lagyan ng laso ng pagkain mo, maaaring kaaway ang katabi mo. Kaya pag kumain sa isang mesa, nandoon ang pagtitiwala. Iniwan ng Diyos ang kanyang sarili bilang pagkain para sabihin sa atin na dapat magkaroon tayo ng tiwala sa bawat isa. Na magkaroon tayo ng mag-ugnayan sa bawat isa. Na matutunan po nating ituring ang bawat isa ng may paggalang, may pagkilala sa dangal o dignidad ng bawat isa. Nang sa ganon tayo ay magkasundo, nang sa ganon pare-pareho tayong maging masaya. Ugnayan sa bawat isa. Kaya nga di po ba, kapag tayo ay kakain, yung mga paborito nating mga kasalo, yan yung mga pinakamalalapit sa atin. Di po ba? Pag gusto mong ma-date ka, yan, ito ha. Pag yung isang kabataan o halimbawa, gustong may mapalapit, no? O may gusto niyang makuha ang pansin ng kanyang crush, ano gagawin? Yayayain. Pwede bang magkape tayo? Pwede ba tayong kumain ng sandwich? Pwede ba tayong mag-milk tea? Ayan. Bakit? Kasi gusto mong mapalapit eh. Yun po yung paanyaya ng Eucharistia. Bakit iniwan ng Diyos ang kanyang sarili bilang alaala sa anong pagkain? Dahil na isang sabihin, matuto tayong pagkatiwalaan ng bawat isa, matuto tayong mamuhay ng maayos at masaya sa bawat isa. Sa kapistahan po ng ngayong araw na ito, ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon, at sa bawat banal na misa na ating dadaluhan, paalala po natin lagi sa ating sarili na maging payak, simple. Pangalawa, matuto tayong magbahagi. Ikatlo, siguraduhin natin at pagsumikapan natin na tayo ay magkaroon ng magandang ugnayan sa ating kapwa.